Dear Kuya Poy, ako po si Imelda, 27 years old. Ngayon po ay 2 years na kami ng boyfriend kong si Richard. Sa totoo lang, hindi ako ganun ka-close sa family niya. May pagka-introvert po kasi talaga ako. Kaya kinakausap ako sa amin, madalas ay maiksi lamang ang mga naisasagot ko. Hindi po kasi talaga ako yung tipo na madalas na nag-uumpisa ng mga usapan. Lagi ko kasing iniisip na baka may masabi ako na makaka-offend sa kausap ko, Kuya Poy. May isang beses nga na nag-lunch kami ng girlfriend ng kuya ni Richard. Bigla niya akong tinanong kung bakit daw hindi ako sumasagot o nagre-react man lang sa usapan sa family group chat nila. Ang sabi ko, anong GC yun? At doon niya napansin na wala nga talaga ako sa group chat ng kanilang pamilya. Pero ang ginawa ng girlfriend ng kuya ng boyfriend kong si Richard ay pinabasa niya sa akin yung mga usapan. At doon ko nga nalaman na matagal na palang may binuong group chat ang buong pamilya ni Richard. Nandoon yung mga plano nila para sa family trip at yung mga gathering para sa relatives na dapat daw ay kumpleto ang lahat. Pati yung mama ng boyfriend ko, humihingi pa nga ng opinyon sa mga girlfriends na mga kuya niya tungkol sa mga pupuntahan o sa iba pa mga ganap na kasama sila. Pero Kuya Poy, imposibleng nakalimutan lang nila ako. For sure, alam din yun ng boyfriend ko dahil nandun siya. Pero hindi man lang talaga ako isinama doon sa GC na yon. Ang masakit pa, may nabasa akong parte ng usapan tungkol sa akin na bakit daw hindi ako nakikihalubilo sa pamilya ng boyfriend ko kapag magkakasama kami. Walang kahit isang salita ang nanggaling sa boyfriend ko para ipagtanggol man ng ako. Nakakatawa na lang kasi yung girlfriend ng mga kuya ng boyfriend ko, wala pang 1 taon sa relasyon pero kasama na agad doon sa family gatherings. Samantalang ako ay 2 taon na kami ng boyfriend kong si Richard pero ni pangalan ko, nakalimutan pa nilang isama sa group chat na yun. Mababaw man Kuya Poy para sa iba ang pinagdaraanan kong problema, aaminin ko na bumabagabag pa rin ito sa aking isipan. Umaasa po ako na sana ay mabigyan nyo rin po ako ng payo gaya ng ibinibigay nyo sa mga nagpapadala ng kwento sa Dear Kuya Poy. Kaya ang tanong ko, pamilya na rin ba ang tingin nila sa akin o talagang sobrang ibang tao nang dahil sa pagiging introvert ko o tahimik? Kailangan ba na mag-double time ako sa pag-extend ng pakikipagkwentuhan man lang sa kanila para maramdaman nila ang presence ko? O wag na lang, magpakatotoo na lang ako? Hanggang dito na lamang ang aking kwento at maraming salamat po sa Dear Kuya Poy ng H2H sa True FM. Lubos na gumagalang, Imelda. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Imelda na isang aminado na siya ay introvert na tao. Opo, yung mas pinipili ang tahimik na kapaligiran, mangilan-ngilan lamang ang kasali sa kanyang circle of friends. Ayan, pero in a relationship siya dito kay Richard kung saan ay hindi naman po exactly kabaliktaran ng kanyang pag-uugali, yung pamilya
pamilya nitong si Richard. It's just that, meron palang binuong GC. Oo, at hindi nakasama itong si ate mong Imelda. Oo, doon sa GC na yun, kahit na siya pa yung mas matagal ng girlfriend nitong si Richard, kumbaga, kumpara doon sa iba mga girlfriend ng mga kapatid ni Richard na bago-bago lang, months old pa lang ang kanilang relationship pero very active daw doon sa GC na yon ng pamilya. Well, ang pinag-uusapan lang naman kung yung mga short trips, 'di ba? At yung mga activities, 'yan, yung mga para sa mga relatives, ganyan-ganyan. Parang chat group lang rin talaga para lalo makilala yung isa't isa. Pero ito lang naman din ang tanong ko kay Imelda at sa mga katulad din ni Imelda na alam nyo kasi madalas kong naririnig doon sa mga tao, lalo na kapag ina-exclude nila o inilalabas nila yung sarili nila doon sa isang grupo na introvert kasi ako. Yan, ganyan yung sasabihin nila. Introvert kasi ako, hindi naman talaga ako masalita, hindi naman talaga ako live wire pagdating sa mga usapan. Ginagawang katwiran, pero lisensya nga ba o katwiran yung pagiging introvert mo para hindi ka rin naman mag-exert ng effort na mapalapit sa pamilya ng jowa mo? Ha? Lisensya nga ba talaga yun na introvert ako O tayo naman, tinanggap naman kita, kinakausap naman kita, hayaan mo na sila. Ganun nga ba talaga? Oo, pero ito gusto kong sagutin yan sa mga kapatid po natin. It's a no for me. Oh, it's a no for me. Nagagawin mong lisensya, introvert ako, ganito lang talaga ako. Okay lang, kahit anong sabihin nila, tahimik talaga akong tao Okay lang yun kung hindi ka maaapektuhan. Katulad nito, nalaman mo may GC, tapos hindi ka kasama. Papaano yan? 'Di ba? Di napapaisip ka ngayon, ba't ako hindi kasama? Ba't yung mga bagong kapapasok lang, kadadapo lang, nakarelasyon ng mga kapatid ng jowa ko, bakit sila andun na, nakaka-converse na nila, nakakausap na nila yung mother-in-law ko na hilaw. Mas matagal na ako, 2 years na kami ni Richard. 'Di ba, anxious ka? Di affected ka. Ibig sabihin nun, hindi okay sa'yo. Kaya kailangan din to make, for you to be able to make certain adjustments. Okay? Kasi kita mo yung nangyayari, anxious ka, na baka hindi ka gusto, na baka hindi ka feel, baka hindi ka welcome. 'Di ba? Yan yun Nagkakaroon ka ng anxiety na hindi ka gusto, kaya hindi ka isinama ron sa GC. Pero hindi mo ba naisip yung dahilan din nila na baka, sabi niya kasi introvert siya. Baka ayaw niya na naaabala. Baka hindi siya hindi welcome sa kanya yung idea na makasali sa isang group chat ng family kung saan nagbibiroan lang naman tayo dito, nagpaplano tayo, baka ayaw niya maabala. 'Di ba? Kung gano'n ang iniisip mo rin. 'Di ba, kahit pa nga may nakita ka doon, sabi mo nga Imelda sa letter sender natin, may nakita kang conversation doon na ikaw yung pinag-uusapan, pero dahil ngayon sa pagiging tahimik mo at sa pagiging NR mo palagi, no reaction. Yun lang naman ang pinag-usapan nila. Pinagchismisan ka ba? Siniraan ka ba? No, I don't think so. Sa ganung klase ng mga GC, hindi naman. Napansin lang nila. 'Di ba? Baka nga iginagalang lang nila yung space na gusto mo rin. Pero alam mo, pagdating sa mga ganito, lalo na sa moderno na ang panahon ngayon, it's an honor na ikaw ay mapasama sa GC ng family ninyo. Dapat i-consider mo yan. Dapat yan, nilulook forward mo rin yan. At wala ngang mali kung nakakaramdam ka na parang left out ka. Ayan, napag-iwanan ka dahil sa ganyan na gumawa silang GC, ikaw lang ang hindi kasama doon, pero kasama yung mga girlfriends ng mga kapatid ng boyfriend mo. Wala namang masama. Okay, sa pagiging maingat. Imelda, okay, walang masama sa pagiging maingat bago magsalita. Yun kasi ang isa sa mga katwiran mo, di ba? Kaya ka introvert. Mahiyain, baka magkamali po ako nang sasabihin. Meron talaga mga tao na ganyan. Pero kailangan mo pa rin naman na magsalita. Kaya nga nag-iingat ka, di ba? Pero mali kasi na ikaw ay lagi na lang no reaction or
unavailable doon sa mga, even sa mga small, ordinary, o sabihin na natin simple family gatherings. Baka naman ikaw rin ang inilalayo mo yung sarili mo. You feel, kasi meron tong ganyan, yung mga introvert na mga tao ay nagkakaroon sila ng anxiety at parang napapagod sila kapag merong mga gatherings, merong mga kailangan kausapin, merong kailangan ng mga pakisamahan. Well, yun ang katotohanan ng buhay. Kailangan natin makisocialize. Hindi mo pwedeng iiwas yung sarili mo at kayo lang, nung boyfriend mong si Richard, ang mabubuhay at siya lang ang lahat ng gusto mong sabihin. Siya pa ang magtatawid doon sa pamilya niya. Yes, there will come a time na ganoon talaga sa mga mas seryosong bagay, pero yung mga simple lang naman, makikipagkwentuhan. Makikilala ka dahil sa kwentuhan. Hindi ka pwede, unavailable ka, o kaya naman wala kang reaksyon. 'Di ba? Anong iisipin mo? Wag mong pag-isipan ng masama yung mga nandun sa loob ng GC. Kaya hindi ka nila in-invite, baka meron ka kasing impression sa kanila na ayaw mo maabala. Or they are not worth your time. Kaya parang kung feeling mo, sinusupladahan kanila, hindi. Alamin din natin, damahin mo, baka yung sarili mo ang inilalayo mo naman sa kanila. Yan. Alam nyo, yung mga yung mga maliliit na pakikipag-usap, yung mga akala natin na mga hindi nagmamatter na mga conversation, lalo na sa pagkilala sa pamilya ng ating boyfriend, ng ating girlfriend, mahalaga yan. Oo, mahalaga yan. Hindi lamang para ma-impress sila at ikaw ay magpa-good shot na tinatawag. Hindi. Ang ganda na nakikilala nyo rin yung isa't isa sa personal na level. Malalaman mo ang ugali pala ng kuya ng boyfriend mo. 'Di ba? Ay ganito. Yung mother-in-law mong hilaw. Yung biyenan mong hilaw. Ay ganun pala ang ugali ni tita. Tita pa ngayon, hilaw pa eh. Hindi pa kayo kasal, 'di ba? Yung mga ganyan, makikipag-usap kasi. 'Di ba? Kahit pa nga sabi mong introvert, maybe limited yung conversation ninyo, pero you always see to it na ikaw ay nagbaon ng effort, nagbaon ka rin ng energy. Okay, na makipagkwentuhan man lang, 'di ba? And always kung hindi man palagi, make yourself available doon sa mga simple gatherings. Hindi pa pwede yung hindi ako pwede, may gagawin. Hindi ako pwede ganito ganyan. 'Di ba? Paano ko papasok talaga sa actually hindi naman ang hindi ang punto rito yung GC. Yung GC ay bit-bit lamang po 'yan ng teknolohiya, pero dito kasi doon sa conversation ng family na kinikilala mo. Kahit pa nga literal na nasa isang sofa kayo, na paikot, ganyan, nagkakakwentuhan, iba rin yung meron ka na i-contribute. 'Di ba? Maybe a joke, maybe an information na pwedeng mapakinabangan ng lahat, or a suggestion para sa mga trips nila, 'di ba? Yung mga ganyan. Sabi mo mahilig sila na magplano ng mga short trips, 'di ba, with the family, 'di ba? Kaya kailangan kailangan mong mag-adjust. Hindi pwede na ganyan ka na lang habang buhay. After all, hindi naman sinabi rito na 100 yung mga kapatid nitong o 100 yung bilang ng kapatid ni Richard, nung boyfriend mo. Ibig sabihin nun, times 2, kung lahat yun may jowa, naku napakarami nga. Talagang parang matindi pa sa meeting sa opisina, yung dami ng mga pakikisama mo. Talaga medyo magkakaatakihin ka niya ng anxiety. Pero kung iilan lang naman sila, 'di ba, sana you make an effort na you always see to it na ikaw ay may effort nga to get to know them. Iilan lang naman sila. 'Di ba? At kung sakasakali magkatuluyan kayo nitong si Richard na yung boyfriend, ay kailangan kilala mo naman kahit papano yung mga mahal niya sa buhay. 'Di ba? Yun sa pamamagitan ng mga simpleng pagpapakita rin ng intensyon na ikaw ay available para makausap. Bagaman tahimik ka,
pwede ka naman makausap. Pwede ka rin makipagkwentuhan. Alam mo kung bakit ako relate na relate? Ganyan si Mrs. Poy. Ayan, si Mrs. Popoy. Tahimik lang na tao si Mrs. Popoy. Pero, yung kapatid ko na sinundan ko, lagi sila magkachika niyan. Nagbubulungan sila ron. Biglang tatawa. 'Di ba? Minsan nga tatawa pa ng malakas. Medyo introvert din si Mrs. Popoy at very limited din yung circle of friends niya, pero hinihila mo hinihila mo rin. Halika na, nandito na sina ganyan. Chichika ng konti yan. Pero sabi ko nga, you always see to it na ikaw ay mag-effort din. Kasi talaga napakamahiyain nung una. And yun naman, masaya naman. Masaya naman ang kalalabasan niyan. Kaya Imelda, you just have to make yourself available. Doon sa mga simpleng mga gatherings, kailangan mag-adjust para mas makilala rin yung pamilya ng yung boyfriend na si Richard. Ayan, ito. Sabi ni Darwin Rosel, don't burn bridges daw. Lalo na sa mga relatives nga. Kahit pa nga doon sa mga hilaw na relatives pa lang. Wag mong wag mong i-isolate yung sarili mo. Sabi ni Joan Avellano, true. Sa panahon ngayon, kailangan din naman nating associate ang sarili natin sa ibang mga tao. Ayan. Sabi ni Trina Loresca, no worries kahit na pag-usapan nila ako. Just make sure na walang sobra naman sa mga stories nila. Si Gil Enriquez, it's not a big deal kung wala man sa GC. At least, mas payapa ang buhay mo. Ayan, papaano nga kung anxious ka dahil ano kaya sinasabi nila tungkol sa akin? Di paano magiging payapa? Hindi okay na wala ka dun sa GC. Ayan, sabi ni McCoy, para sa iyo, letter sender na Imelda, siguro duty rin ng boyfriend mong ipakilala ka at yung existence mo sa family niya. Responsibilidad din niya yun sa part na pakikisama at mabuting pakikitungo. Huwag ipipilit ang sarili at baka masamain pa. Hayaan mo at i-open mo sa boyfriend mo ang concern niya. Ang concern mo. Ayan, i-open mo i-open up mo kay Richard na, bakit wala ako dun sa GC? Game naman ako na makipagkwentuhan. Hindi naman ako anti-social. Nakikipag-usap naman ako. Paalalahanan mo naman yung mga relatives mo dyan. Pero ikaw rin mismo kasi, ngayon once na sa personal level ay nakakausap ka ng ilan sa kanila, yan pa yung magsasabi na, ay teka, wala si Imelda dito sa GC, hindi pwede yan. Ganun yun. Ay dapat nandito siya, i-update natin. Yung mga ganyan, meron kang ambag, meron kang kontribusyon. 'Di ba? May bilang ka doon sa isang pamilya na hindi mo pa man kinabibilangan, pero sinusubukan namang kilalanin at pakisamahan. Yun ang importante, Imelda. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.